Ayun, yun. Welcome back or to Velvet Pancake Media. So, this is our first ever podcast. So, ito si Editor Julius. Baka kasi sinasabi ninyo, Hello. lagi ko lang siyang binabanggit. Di ba? Lagi ko lang siya sinasabi din sa mga videos natin. But then again, this is the inaugural podcast natin, di ba, boy? Oh, this Ayan. is gonna be the first time na magpo-podcast kami and First final hopefully not the podcast. last final podcast. So by the way, sa mga member natin or nakapanood na ng test drive ng BYD Seal Premium, Uh, nakita nila ako kanina. oo nga, no, oo nga. Oo. Um, so far, nilak lang na muna namin yung BYD Premium sa members kasi medyo may mga parts dun na makukulong kami kapag or mababash na lang, yun na lang, mababash na lang kami kapag it's free for everybody. But then again, magre-release kami ng ano nun, ng yung free version para naman sa lahat. Uh, But uh, then, sige, tuloy mo. But then again, uh, ang topic natin today or ano, first ever topic ng Road to Share podcast. O siguro bago yung topic, explain na lang muna namin bakit Road to Share para hindi naman kayo malito. Hindi kasi ano yan eh, pag nagmumotor kasi ako sa Las Piñas, lalo na sa may bandang Alabang. sa Kote pala meron na. Oo, pero hindi Alam sa mo sa Kote? oo, pero usually galing ako sa may bandang Alabang eh. 'Di ba? Tapos makikita mo yung bike lane at saka yung bike lane at saka yung rightmost lane, magkasama sila. Tapos nakalagay doon, road the share talaga. Pero kasi ang basa doon, share the road. Pababa kasi. Paangat pala, sorry, paangat. Kasi syempre, sa highway ganun din eh. Sa skyway ganun. Parang maximum speed, whatever. Nauuna yung una sa baba. Then paangat yung basa. Basta paangat yung basa niya. Imbes na pababa. Ganun talaga. But then again, sabi ko, parang okay na pangalan yon sa isang, ano, you know, podcast or show na dedicated sa mga, ano, tawag dito, motoristas. Either, ano, kotse or motor. So, ito na. Ba't tagal na nating naisip yun? Or rather, tagal mo na naisip yun, yung Ah, Road to Share as gawing a title for a show or something? tagal na. Inaaya kita parang 2 years ago Uh, pa. 2, 2, 3 years ago, I think, Oo. gano'n. Kasi sabi Mm. ko, gusto kong gumawa ng content talaga na focused sa motorista. So sa overall motor or kotse dito sa Pilipinas. And medyo matagal bago nagkaroon ng fruition kasi syempre may mga alam mo naman pag alipin ka ng salapi, ang focus mo doon sa trabaho mo. Syempre pagkatapos ng trabaho mo, pagod ka na, magpapahinga ka na lang, maglalaro ka na lang, o relax ka na lang, whatever. Pero honestly, kung hindi ako masyadong naglalaro, baka matagal na natin nabuo to. But regardless, nandito na tayo. And eto na tayo ngayon, Veblo Pancake Media, Road to Share Podcast Episode 1. And ang first topic natin is, of course, NCAP or No Contact Apprehension, whatever program ba yan. Basta, and we are on I think and I believe, fourth day. Kasi Thursday na eh. Parang binalik nung Monday eh. So, date of Monday ba? recording, Monday ba binalik? I believe, Etong Monday yes. lang ba binalik siya? Oh, itong Monday lang. Parang kaninang umaga, may kaibigan tayong, may friend tayo, may common friend tayo sa FB na nag-post na parang 500 or 600 plus na ang nauhuli or nabibigyan ng penalty sa NCAP. Honestly speaking, mababa yun sa in-expect ko. Ang in-expect ko nga parang 2,000 sa isang araw eh. Oo nga, eh, yung actually nabalitaan ko nung una is 1,000 na ang nahuli, Libo na? 'di ba? Ba't sinabi Ang niya sabi, yun ang 500 parang may something? sinabing gano'n. Well, Bale natin for ano lang yun, for today lang yun, and maaari. sa first day is madami. Magugugol ba natin yan? Puwede. First day of its implementation, recorded 1,112 traffic violations. Okay. So first day, 1,000 agad. Oo, 1,000 kaagad daw, as per dun sa Google. Pero Okay, so balikan natin. First day, ilan? ang dalawa kasing
dalawang conflicting na information na nakikita ko. Ano yan? May sinasabi, first day is 1,112 violations Okay. ang na-record Okay. during the NCAP. Then sa ibang news site, ang sabi is 580 violations monitored on the first day. Okay. So yun nga, No? siguro si Ryan, yung tropa natin, nung sinabi niya, yung pinost niya, ano, yung 580 something, hindi yung 1,000. Baka yun yung nakita niyang data. Siguro. Sige, wait lang. Kasi sa ngayon, as of May 28, Ah, ang recorded is 1,112 infractions. Siguro for first day lang today. yung 580. Ah, Pero as of 28 kasi ang sinabi is 1,112. for today lang yan. Yesterday. Hindi siya today. So bale, 1,112 recorded as of Ah, on the first day of its implementation on Monday. okay. Yun ang sabi dito. Okay. Inquirer.net po yun. Galing However, Inquirer. sa GMA News naman, GMA Network, sabi is 580 violations sa first day. Teka, So okay. far, Parang magkaiba ata. So anong word by word nung sa Inquirer? according sa Inquirer, on the first day of its implementation on Monday, the MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, recorded 1,112 infractions, mostly for disregarding traffic signs, using the EDSA bus lane and motorcycle lane, and loading and unloading offenses. Yun ang sinabi Okay. dito sa Inquirer. Infractions. Infractions. Okay. And then sa GMA naman, Sa GMA naman, headline to, ang sabi is, over 580 violations monitored on first day of NCAP resumption so far. okay. Okay. So siguro nung kumuha sila ng data on that day, parang half day pa lang. Maybe. O Siguro. may araw Kaya pa. mas maliit. Kaya mas maliit. And Oo. monitored, hindi pa siya kinongclude na parang finine na or Hindi pa whatever. siya hindi pa siya yung infractions, Hindi pa hindi siya pa siya yung infraction. may actual na ticket. Oo. But then again, 1,000 para sa akin lang nga kasi I really expected mga 2,000. So it's half of what I expected. Ikaw ba anong inexpect mo? Expect ko nasa 2,000 din. And actually, may data din doon sa Inquirer na recorded last week is 3,382, something like that, yung infractions nang walang NCAP. So Siguro bukas as of lang the yung week cam. yun. Bukas lang yung cam pero hindi sila nag-aano. Siguro yung data na yun is yung actual na huli ng MMDA during last week. The whole of last week yun. Sige, wait lang. Okay, sige. So sabi mo, last week, all of last week na walang NCAP, may 3,000 violations. To be exact, 3,982. Sa buong EDSA lang yan? Or sa buong ano na? Kung walang sinabi dito kung EDSA, buo, Commonwealth, Metro ganun Manila, wala. So sinabi lang nila ganyan. walang sinabi. Well, So, MMDA naman, we can assume. we can assume na lahat ng merong NCAP ngayon na roads, lahat ng R's and C's na roads, bantay sarado yan. And then, ang tawag nito? So last week, 3,900. Ngayon naman is per day, alos na sa 2,000. Ano, na alos 1,000 mahigit. More or less per day. More or less. Okay, so ganito yan. Before yung NCAP, napapansin ko talaga na Wait. so okay, so before kasi ma-re-implement ng NCAP, pag nagda-drive ako, usually pa EDSA ako or somewhere pa north. Madalas kasi nakasasakyan ako. Napapansin ko rin na super unruly na ng mga kamote sa daan. Super as in ang hirap na talaga. Ako talaga primarily nakamotor ako. Alam mo 'yan, motor talaga ako. Pero napapansin ko na dumadami talaga ang kamote sa daan. Parang they don't respect
each other to the point na gigit-gitan na nila kahit sino. Eh, nung panahon ko, or rather panahon natin, iniisip ko kung gano'n din tayo. Naisip ko, oo. When we were young, medyo mapusok din tayo. Kasi siyempre, tayo kasi ngayon yung edad natin, nag-tone down na tayo. Parang Ay, to be fair to be fair, ah, saglit lang yung face ko na ganyan. ah, After ako bumangga sa likod mo, tumigil ako ng ganyan. oo. Hindi, ako medyo siguro years din akong gano'n, 2, 3 years, parang gano'n. Kasi ang dami ng bagong driver ngayon. Mas mura na ang motor ngayon, mas madali ng kumuha ng motor ngayon, and of course mas maganda na rin ang mga motor ngayon para sa mga presyo nila. Now, but the thing is, 'pag gano'n, mas bumababa yung entry point, mas dumadami yung kumukuha, mas dumadami yung ano. Now dito kasi sa Pilipinas, yung public transport natin medyo questionable, hindi na medyo, questionable talaga. Yun talaga. Questionable as in nakakabwisit talaga commute. Ako honestly kaya ako nagmotor kasi, yung ex ko before, gusto niya susunduin ko siya araw-araw. Diyan siya sa Makati, sa may RCBC, 'di ba? RCBC. Sinama Yun yung kita dun, 'di may ba? One time oo, nagsundo, tumatambay pa tayo sa labas ng building nun tapos oo. nagkaroon pa ng siege sa loob ng building. Yun ba yung araw na yun? Sa Nakalimutan Burgundy ko yun, yun, eh, basta may Burgundy. balita na nag-away yung dalawang security agencies. Di sa ano yun, sa Burgundy yun, pero oo. Pero noon nasa RCBC pa siya, hindi, well yung area lang naman na yun. So araw-araw, gusto niya susundin ko siya. So commute ako, magba-bus ako araw-araw. Papunta kasi bus ang sasakyan mo, mula dito sa Baclaran ata. Tapos dadaan niya Liberisa, tapos na, Makati. Saglit lang naman pero ang sakit sa tuhod. Parang ewan ko kung bakit, pero ang sakit sa tuhod. Parang ang liit ng space dun sa bus. Hindi naman ako pakataba nun. Kasi yung mga panahon na Hmm, yun, naggi-gym ako, actually 200 pounds lang ako nun. Di actually kasi sa laki din natin hindi talaga kaya ng tuhod natin. parang Nararamdaman ko oo, din every time na sumasakay ako ng nasisiksik bus, ako. talagang yung tuhod ko. We ano for reference lang guys, ano kami, around 5 ano ka ba? 11 ka ba, 10? Ah, hindi mga 5'9" tayo gano'n, around gano'n. Oo, kung ako 5'9", siya mga 5'9 and a half", parang gano'n. Mas matangkad siya konti sa'kin, eh. So, ang siste nahihirapan kami talaga sa bus. Wala naman, kaya ko naman siguro tiisin 'yun, pero kasi araw-araw, 'di ba? Tapos sabi ko, "Di kaya ko naman ano, magmotor na lang kaya ako." Oh, sabi ko, "Sige, try natin." So, nakapag-loan ako, 'yun, nakapag-Yamaha EZ ako. Nung una ayaw niya rin na magmotor kasi natatakot siya. Tsaka may masama siyang experience sa motor. Pero nung naramdaman niya yung ginhawa, kasi siyempre sunduin ko siya, antayin ko siya, and then pag-uwi namin ano pa kami kasi taga-Sukat dulo yun, or rather taga-Sukat siya, along Sukat. So ang daan mag-e-express ba ang tawag nun, UV? Mag-u-UV Express kami. UV Express, Oo, so may parang sakayan ng UV Express dun sa may Makati. So gabi-gabi magbabayad kami, magkano yun, parang 60, 80? Di ko na matandaan, pero that was 2013, mga gano'n. So 60, 80 per head, ta's mag-aano kami pauwi, tapos ihahatid ko siya sa kanila, magta-tricycle pa paloob sa kanila. So imagine, sige compare natin yung gastos. Ako parang ang binabayad ko lang sa bus nun 15 lang, hindi ko na talaga matandaan. Tapos plus, let's say, ₱80, parang 80 to 100 nga, or let's say 100 na lang per head. So that's already 200 pa Makati, kasi mag-e-expressway yun, magsa-skyway yun, eh. Tapos bababa siya ng Sukat dulo, and then bababa kami dun sa kanila sa may UPS. Ang siste 200, 215 na. Yung tricycle 50. Oo, kasi paloob. 50, Alam ko 50 noon, kasi malayo, paloob, special pa. So 50. okey. Tapos 50 ulit ako palabas. So 315 na. Tapos magje-jeep na ako pauwi. Parang wala pang G's yun nun. So let's say
let's say 330 na, sagad. Araw-araw 'yun. Eh, sa gasolina ng motor magkano lang 'yun. That time, 'di mahal na rin nun. Kasi Hindi, at that time, magkano na ba yung gas nun? no, kasi ganito 'yan, nung panahon na 'yun, ang gasolina sa eto, tandang-tanda ko kasi sa Makapagal, ang unleaded is around 58-59 pesos sa Makapagal, ha. Okey. Pero sa Las Piñas, diyan sa may Pulanlupa, sa Shell, ano naman siya, 30, 'di mga 42, gano'n, gano'n. So, yung presyo natin ngayon, hindi na siya nalalayo doon sa presyo nung So, dati. ano, nung dati. Kasi ang pinakamura talaga na era natin ng gasolina is around 2014. Noon talaga 'yon na, ano 'no, 2015, 2016. Kasi yung mga panahon na 'yon natatandaan ko, yung Rouser na 200 na gamit ko, ah, nagpapagas ako sa Pulanlupa, 37 lang. Biruin mo 37 lang 'yun, 'di ba? Di ko naabutan yun. Kasi ako, by the time na nagmomotor na ako, ang per liter ng unleaded is nasa 42. Eh, 2018 yon sa tanda ko. mahal na pala. Okey. Oo nga pala. Sa Honda Beat mo 'no? Oo, Pero ayun nga, yung mahiwagang bit. I don't know kung sa inyo, sa mga nanonood or rather nakikinig, kung natatandaan niyo yung presyo ng 2013, pero ako hindi ko makakalimutan kasi tandang-tanda ko na 58-59 pesos sa Makapagal kasi nung nagkamotor na ako 'di sinusundo ko nga siya sa ano, sa Makati, 'di ba? So ano, ang ginusto ko naman sa kanya 'pag sinusundo ko siya, dahil nga sinusundo ko siya, siya nagpapagas sa'kin. So, nag-iiwan siya sa'kin ng pera, "O magpagas ka para for the week," ganito, ganyan. Tipid yung essay sa gas, eh. So, magfu-full tank ako, minsan inaabot ako diyan sa ano, sa Makapagal. Ah, naalala ko nun may nagpagas pang Accord nun sa harap ko at the time. Sobrang mahal, Diyos ko po. Ang mahal ng full tank niya. Nalula ako, eh, sa ano niya, eh, sa bill niya halos 5,000, eh. Kaya ako nun full tank, ilang litro ba tangke ng Ilang SJ? litro yun? Malaki ang litro Ang ng SJ. NC alam ko 10 or 11 lang, No, more gano'n. than more than more than. More than ba? Check natin. Hindi, parang 12. Parang 12. Kasi ang rouser is 11 ng tanda ko, parang gano'n. 14. Tama mo, mali pa 15? ako? 14, oo. Naalala ko kasi talaga sobrang 14, laki nun, men. Oo, 14. ang laki nun. Laki talaga. Kaya 'pag full tank yun, sabi ko sa'yo, naalala ko, nagtatagaytay kami nila Roldan, pauwi na, di pa ako nagpapagasolina, eh. Sila nakadalawa na. But then again, we digress. So, nung mga panahon na yun, um, medyo parang na-off topic ako. Hindi ko na matandaan paano ba tayo napunta dito galing NCAP? Galing dahil dun sa motor, yung first time mo magmotor at sabi mo madami ng madaling makuha Ay, okey. na motor Tama, ngayon tama, tama. compared sa dati. So, at that time, hindi pa gano'n karami yung motor, and may nagkakamote na, honestly, may nagkakamote na din, pero medyo ano pa, hindi to this degree. Ngayon kasi parang maya nasa balita na lahat motor na, eh. At the time hindi pa masyado, eh. 'Di ba? Pero meron, I'm not saying wala. Pero Mm. ngayon, I'm experiencing na nagda-drive ako ngayon sa labas, na nakakotse ako. Ang hirap talaga, ang hirap. Bawat liko mo may kamote dun. Alam mo yung kakanan ka, Mm. sisingitan ka pa rin nun. Puwede ba ako mag-hot take? Sige. Oo, ang hot take ko kasi, mas common na ngayon ang mga scooter, eh, mas madaling i-drive ang mga scooter, so mas nagiging mas confident yung mga driver or rider, compared sa noon na halos panay manual ang ginagamit at semi-matic. Oo, tama. May mga scooter na bike ng that time, pero hindi siya kasing common noong panahon ngayon. Mm. So kapag napapansin mo, madaming naaksidente halos panay naka-scooter.
Actually, may punto naman. Noon, ang lahat ng mga scooter, lahat kinakargahan para bumilis. Ngayon, pagkakuha mo palang matulin na lahat, lalo na yung mga Oo. 150. So ngayon, tama, kasi mas less yung ano eh, less din yung entry point when it comes to skill level. Kailangan mo lang marunong ka mag-bike, kailangan mo lang marunong ka mag-balance, may scooter ka na, 'di ba? Compared sa semi-matic or semi-manual and yung manual talaga nandoon kasi nung 2013, 2012 plus 2012 to 2017 siguro, Eh, 2018, 17, mga ano yan, gano'n. naked talaga naghahari sa daan. Naked, Raider, lahat, Sniper, yung mga manual, sila kami Oo. kami talaga naghahari sa daan sa when it comes to motor kami ang mga ano. And then lumabas yung NMAX. Mm. Ayan, so dun na nag-start. Pero ibang topic Oo. yung NMAX kasi marami tayong kwento diyan. But then again, we Oo. digress. Balik tayo yung NCAP. May punto. May punto kasi tapos mas laganap pa ngayon yung mga fixer, yung mga hindi alam yung road Mm. rules. Um, Oo. Ako legal ako kumuha eh. Ikaw ba? Hmm. Legal din ba kuha ng lisensya mo? Siyempre di ka aamin kung Ano? hindi. Hindi. Ano, kasi yung kumuha ako ng lisensya, tinuruan niyo muna ako bago ko Oo nga, mag-ano, oo nga. magkuha. So, nung by that time, tinuruan niyo na ako kahit paano gumamit ng manual kasi pinapatagal talaga sa'kin yung rouser nun. Oo nga Although pala. nakakatakot pang gamitin. Mm. Plus, nung time na yun, yung rouser mo may defect. Pagka lumiliko ka, biglang umaangat yung throttle. Ay, oo, naiipit yung throttle, naalala ko yun. Oo, Pero naiipit yung saglit lang throttle. naman yung panahon na yun. Nung pinalitan natin nawala na yun, eh. Yun nga. Okey, Pero by so that time yeah. is may scooter na ako, pero wala pa akong license. Tinuturuan niya pa lang Hmm, ako for oo. 1 month, saka ako nagkuha ng exam Ng na may alam student na ba ako sa muna? drive. Student ba o Student non-pro? muna. Okey, ta's nagpa-non-pro Mismo ka na. yun pagka bago ko makuha ang PIT, may student license na ako or rather Ayun, student permit. okey. So, tsaka soon ikukuwento rin namin yung mga history ng mga lisensiya namin, but then again, ako kasi kami legal kaming kumuha, so alam namin. Actually, sa mga nakikinig na hindi legal kumuha ng lisensya, 'to tatandaan niyo, sa LTO bago ka mag-exam, bibigyan kayo ng ano, ng parang binder, reviewer, gano'n. Yung reviewer na yun, sobrang daling i-absorb nun. Napakadaling matuto dun, napakaganda ng pagkakagawa dun. Ako, yun lang ang hawak ko. Wala akong driving, kasi nung panahon na wala pang driving school. Or rather, hindi pa required ang driving school. Wala pang hours na kailangan, walang TDC, walang PDC, wala. So, may Easy. student ka, then after 1 month, try mo nang non-pro, yun yung ginawa ko. After 2 to 3 months nga ako kumuha ng non-pro eh. And then, nag-exam ako. So nung nag-exam, bago ako magsagot, ayan na, binigyan ako ng reviewer. Binasa ko lang, tol. Cover to cover. Tapos, pumasa. Ang ganda ng reviewer, honestly. Kayong mga nagpapa-fixer, ayusin yun. Kasi, ganito yan. Ang akin lang, sige, madali, ganito, ganyan. Pero, kailangan kasi maging responsable rin tayo para sa kapwa natin. Pag nagmamaneho kasi tayo, kailangan responsable tayo, hindi lang sa atin, pati na rin sa mga nakakasalubong natin. So, kailangan natin mag-ingat para makauwi tayo lahat ng buhay. Ang problema kasi parang nakakalimutan nyo na yun. Ang iniisip nyo na lang kayo, kayo, kayo. 'Di ba? Kailangan makaganto, kailangan makakakuha ako lisensya kasi ganito, magaganto ako, magaganyan ako. Yung mga ganyang mindset, medyo baguhin natin yan. Kaya yung mga kamote dyan, kamote rin ako. Pero, I turned a new leaf. Alam mo yun? I Um, mean, to be fair, ilang beses ka na naaksidente? Hindi. Naka-aksidente ako no'n once, 2014. Hindi ko rin mali 'yun, 'di ba? Mhm. Tapos binangga ako nitong February lang, hindi ko rin mali 'yun. O kung mali ko Oo. 'yun, 'di nakakulong ako ngayon, 'di ba? Oo. Wala naman akong koneksyon. So, ang pinanghahawakan ko lang, lagi akong nasa tama kapag naaaksidente ako. Kasi nagda-drive ako ng maayos. Gano'n lang naman 'yun, eh, 'di ba? So, 'yun nga yung so yung NCAP, going back to NCAP, yung, nung in-announce ulit yung NCAP,
natuwa ako kasi I am for structure, I am for para masute lahat tayong mga kamote sa daan. Kasi, napansin ko talaga we're very, very unruly na. And then, eto na ngayon, sabi ko, "Hindi, may maglalabasang problema diyan." True enough, eto na nga. So, etong kaibigan natin si Tito Mo Boom Boom at saka ikaw, nag-send kayo ng mga reklamo na yung mga videos na Mm. nagpapatunay na ayun na, na hindi maganda ang implementation. Kasi inuna nila, "O sige, buksan natin yung NCAP ulit." Binuksan yung NCAP, okey na ulit. Ang problema, yung infrastructure hindi pa maayos, okey? So, pakikita ko sa inyo yung sinasabi ko, okey, re-ready ko lang. Ayan. Okey, wait. Ba 'to? Pakita mo yung barrier. Yung Ay, barrier. oo, yung barrier. Teka lang, Yun yung ah. pinaka-laugh trip eh. Oo, Yun yung pinaka-laugh trip dun na video eh, yung barrier. Nakakainis eh. sige. Okay, sabihin tubig ko. As in, ako na ano, eh, parang yung dugo ko kumukulo, eh, dahil dun sa barrier video na yun, eh. As in, parang nakakapikon. Ay nawala ata, wait lang. Ayun, ito, wait lang. Nandun lang yun sa ano, sa tawag dun? Sa ano, messenger groups natin or tawag ba? Sige, show Groups. natin dito. Share Group chat, screen. ganun. Hindi ako makapag-share screen. Yari. Ay, wait. Hindi ka makapag-share screen. Di Hindi. ba dapat meron nun? Ito, nakita ko na. Ayan. So, ayan, focus natin dito. Ayan, so pe-play natin siya. So, ang premise is, may isang lalaki na pinapakita niya na umiwas siya, ayan, no, sa merong parang ginagawa dito sa ano, sa gitna ng daan. So, may mga barrier, pero nakaharang siya dun sa daan. And kino-contest niya na inilagan niya kasi tatama siya dun. Kaya ang caption, "Salpukin na lang natin kaysa matikitan." Kasi parang ang sinasabi pa ng tao is sasalpukin na lang daw yung barrier. Play na lang natin. Problema to. Dapat po lahat ng nasa solid, sasalpukin po yung ano. Sasalpukin po ba to? Tama po ba? Kahit sasakyan ka, kahit motosiklo ka. Pag nasa inner lane ka na to, Ayun, oh. Narinig niyo yung sinabi sa dulo na ano ka na, sir. Parang ang gusto niya, parang gusto sabihin na lang nung nag-aano, sir, natikitan ka na eh, magbayad ka na lang. 'Di ba? Hmm. Yun nga eh, nung una kong napanood yan talaga, talagang naasar ako. Kasi tama naman, may point naman siya. Bakit so kahit naman naka-double solid line yun, may harang doon sa lane niya, 'di ba? Hindi niya man alam na may paano niya malalaman sa malayo, dun sa time na wala pang solid line, na may barrier dun, Oo. sa malayo pa lang, 'di ba? Mm. Wala parang kung may warning ano naman na, "O, gumilid na kayo." May warning, Oo. mm. Pero wala, parang wala, eh. Sabi na lang, "Ay hindi, ano na lang, Wala, wala na, eh, natikita ka na." Parang mali yun. Okey, so isa yan sa mga maling-mali talaga yung ano diyan. Parang hindi ba yung mga nanonood or rather yung mga nagmo-monitor, hindi ba nila naiisip yun na 'di ba, wala ba silang common sense? Ang akin lang, parang walang common sense, eh. Na parang oo nga. basta mamaya may mga sample pa tayo dito. And then meron pa, ito, ayan, exempted kami sa NCAP. So, tingnan natin 'to. Si Boom ang nag-send nito. Bago yung vest ni Ay, walang Busing, plaka. Ang ganda. Oh, di ka pa marunong mag-signal light. Yun lang. Ano yan, pulis? Ano, MMDA. Tapos walang plaka? Walang plaka, nag-signal ng walang ano, or rather lumiko ng walang signal. So parang alam mo 'yun, okay.
ano na medyo blatant na Meron pang sinunod na isa, parang counterflow, dami yan. So eto naman, parang, ano sasabihin, naka-duty may mga hinahabol yan or ganito, ganyan. Parang, no, I don't think so. Kasi, relax lang siya Or pupuntahan dun sa, on duty yan, pupuntahan dun sa kabilang ano. I mean, they should be examples nga on the road, di ba? Kaya nga. Yung mga pulis nga sa ibang bansa, o rather, o sige, di ba, ang mga tao, gusto nila sa US. O, gamitin tayo example. Yung mga pulis nga sa US, kapag hindi sila sumusunod, sila mismo kinakasuhan Di ba? Kinakasuhan ng mga tao ang state dahil sa mga tao nila. Ganon. So, dito sa May atin ano nga actually kasi 'di ba may issue rin yung regarding sa ambulance naman. Oo, May yun. statement, may naglabas ng statement na kailangan may emergency, saka lang sila magiging exempted. No. Paano nila mapo-prove na may Ayan. sorry, cut. Paano natin ipo-prove or rather paano nila ipo-prove na may emergency currently yung ambulance sa simpleng video lang, 'di Oo. ba? Ito ang sa akin. Sa akin lang to. Ang ambulansya, in my opinion, regardless may sakay o wala, dapat hayaan natin siyang makabiyahe ng banayad. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung re-responde yon. Kasi syempre pag re-responde ka, wala ka pang dala. Tama? So, Tama naman. pupuntahan. Dadalhin yung pasyente, dadalhin sa ospital. Paano ngayon? O di wala na ulit siyang dala. Paano ngayon kung tinawagan siya, balik ka dito sa barangay, may ihahatid tayo ulit. Paano ngayon? Emergency yun. So, hahataw ulit siya pabalik. Wala na namang sakay. Oh, di ba? Tapos sasabihin, umaabuso. Akin lang, sabihin na natin, sige, doon tayo sa idea na umaabuso yung, or rather, na nagwawangwang yung mga ambulansya kahit walang emergency. Sige, puntahan natin yung idea na yun or yung scenario na yun. Bakit niya ginagawa yun? O sige, let's just say na kailangan niyang na bumalik na lang siya. Gusto niya lang makauwi agad o makabalik dun sa stasyon niya o dun sa barangay niya. Sa akin, okay lang yun. Alam mo kung bakit? Kasi paano kung biglang may mangyari dun sa barangay at kailanganin ng ambulansya? Di at the very least, nakauwi na siya. Nandun na siya Kasi nagwangwang siya pa uwi. Ang ambulansya, may sakay o wala, hayaan nyo yan. May tao o wala, hayaan nyo siya. Ano bang mawawala sa inyo kung padadaanin nyo yan, di ba? Ano bang mawawala? Kailangan lang natin mag-isip na parang, sige, tama nga. Paano nga kung biglang magkaroon ng emergency dun sa ano? Kailangan ready ang ambulansya di ba? Buti kung merong 10 ambulansya per barangay. Hindi naman ganon. Usually isa, dalawa. Isa or Diba? dalawa lang. Dito sa amin, alam ko isa lang. Di ba? Minsan wala. Nakikihiram. Minsan Minsan wala may pa. barangay na wala. Tapos nakikihiram na sa kabilang barangay. Ayun na nga. So, yun yung sinasabi ko. So, regardless kung may sakay o wala yung ambulansya, pag nagwangwang niya, hayaan ninyo na. Sabihin na kung natatayo yung driver, hayaan nyo. Ano naman ng buhay nyo, may na-drive naman may naisalba naman ng buhay yon. Pero ngayon, sa NCAP, nakakalungkot na parang may mga taong ayaw magpadaan kasi nga, natitikitan sila, which is, convenience naman nila yun. Naiintindihan ko naman yung mga tao na yun kasi, iko-contest pa nila, ano pa nila, alam mo yun, mano bang ikaw na yung, ito yun ikaw na yung nagmo-monitor. Kunwari, ako yung nagmo-monitor. Nakita ko, huling-huli, tumabi kasi nagpadaan sa ambulansya. Nagpadaan sa ambulansya Bakit mo pa ngayon titikitan? Kasi iniisip mo, hindi, kailangan pag umano, kahit anong mangyari, gito ganyan. Kailangan huli, kailangan ticket. 'Di ba? Kasi iniisip niya, hindi, ganyan. Ang kitid mag-isip, kung hindi katamaran Hindi siya katamaran. Ang kitid mag-isip or baka yun ang inutos sa kanila. Sige, basta tumapak diyan kahit anong mangyari, kahit dahil sa ambulansya. Iano mo lang. Kasi iniisip ng mga opisyalis minsan, may mga taong hindi pumapalag. May mga taong hindi na iko-contest yon. Parang submissive na parang, sige, tinikitan ako, bayaran na lang natin. Ganun talaga. May mga ganun tao. 'Di ba?
So, iniisip nila na, "Sige tikitan natin malay mo, hindi papalagi yan, tikitan na lang natin pera din yan." 'Di ba? Gano'n, eh, may mga iniisip ko may gano'n. 'Di ba, maraming posibleng 'di ba? Mm. Sa Nakakainis. topic ng ano, sa topic doon sa tikitan na lang, example natin ng first video, 'di ba? Anong nangyari? Yung lalaki, anong Pumalag, 'di ginawa? ba? Kailangan niya pumunta sa office ng MMDA. Hmm, Ilang oras din 'yun kasi maghihintay 'yun. oo, Malamang 'yan may pumila pa 'yan. oo, tama. Tapos ngayon is ayaw pang ipa-contest yung Oo, kaniyang violation, 'di ba? mm. Alam mo feeling ko nakakalimutan ata ng MMDA o rather ng mga opisyales na you are a public agency. Parang you are working for the people, 'di ba? Kaya nga. Parang nakakalimutan niyo na ho ata na kayo ay nagsisilbi sa'min. Ngayon, salamat at naisip niyo 'tong mga ganitong countermeasure para maano ninyo. Pero 'pag yung katulad na itong example natin na 'to na may sense naman siya, ta's ipipilit pa na, "Ay hindi may natikitan ka na, eh." Parang boss nakakalimutan mo ata, public servant ka. 'Pag public servant ka, hindi ka dapat mag-aangas ng ganyan. Hindi porke 'pag pulis kayo, hindi porke 'pag MMDA ano kayo, high and mighty na kayo. Pero hindi ko nilalahat kasi may mga MMDA na and police na napapakiusapan. Yung hindi sila nagpapabayad, may mga na-encounter akong gano'n. Yung pinakiusapan ko lang. Mm. Ikaw kasama kita, Ayoko nangyayari sa atin 'yan, 'di ba? oo, at ano, teka, nakalimutan ko yung word, eh, isipin ko lang yung word. At Nilaglag. ayokong i-vulgar pero may Ah. nangyari nung mismong test drive Oo, namin oo, oo. nung Hindi sabihin ko sa inyo, BYD. yung oo, nung nag-test drive kami ng BYD Seal Performance, parang nagkagulo-gulo nun sa Macapagal. Pinadidiretso niya kami, pero naka-stop yung magyu-U-turn kami nun, eh. But then again, napakiusapan naman yung 'di naman kasi MMDA yun, eh, parang ano yun, eh, pulis yun dun sa lugar na yun. So, Pasay walang Police something oo. ata yun. Hindi siya Pasay Police, ano siya parang, road security siya ng Macapagal or nung Ah, hindi ng Macapagal, nung Asiana ata, parang gano'n o nung Bay Asiana. Area. So, yung mga yon napapakiusapan naman yon. But kahit MMDA naman at saka police, basta nakiusap ka naman ng tama din. Ah, may lagay o wala, basta maayos ka naman, may mga may mga ano diyan, maaayos. Hindi lahat mali. Hindi sila lahat corrupt or whatever. Pero I'm just saying, yung sa example na 'to mali yung ano, hindi natikitan ka na, eh. Kaya nga nagko-contest yung tao, 'di ba? Okay, so moving on, kasi we could go on maybe 30 minutes more na nagagalit lang tayo diyan. Meron tayo dito ngayon, may countermeasure ngayon ng mga tao, katulad nito, na tinatakban yung ano, 'di ba? Tinatakban yung plaka. 'Di may sakit yung plaka. Oo. Ngayon mga kaibigan, sabihin ko sa inyo, may huli din 'yan. Kapag namukhaan kayo or na ano kayo, nakukuha yung mukha niyo dun sa CCTV or sa yun nga, sa NCAP the cameras, huli din 'yan. 'Wag niyo ng anuhin, ang akin lang, sana ayusin ang mga stoplight na walang dilaw. Sana Kaya nga. ayusin yung mga barrier-barrier na 'yan. Ah, we have a long way to go kasi start pa lang naman ulit. Wala namang perfect na system sa una pa lang. I am in support of NCAP. I just want Additionally to pala sa stoplight, ah, sana lahat ng stoplight lagyan nila ng timer kasi ang hirap mas humula. maganda. Mga kaibigan, kapag ang stoplight naka-green, takbong banayad lang tayo. May mga speed limit tayong tinatawag. Huwag tayong maghahataw kahit naka-green yan. Tapos, 'pag nakita niyo ng nagdilaw, magbagal na kayo, 'wag na kayong mangahas. Iwas disgrasya lang din, tsaka iwas huli siyempre, okey? So Ang ano lang, isa pa, minsan actually nangyari 'to nung nandun tayo sa Bitondo. 'Di ba ah, tinawag ako ng MMDA oo na kasi nag-beating daw. Actually, nasa yellow na yun. Nag-yellow lang yung or rather patawid pa lang ako saka nag-red at saka niya sinabing beating. Pero nung palagpas na ako doon sa part na kung saan dapat mag-stop,
green pa yon at saka nag-yellow, nandun ako tumatawid. Ah, At nakita ko na red na. hindi kaya nga nung pinara, kasi ako nasa gitna na ako nung nag-yellow. Oo, Hindi ko na nga nakita na nag-yellow, eh, parang pinara na lang ako, eh. Oh, sabi ko, "Oh, oo, bakit sir?" Hindi, yung nasa likod mo." Pagtingin ko ikaw. Yung pala, oo. yun nga, kalalagpas mo lang nung nag-yellow. Kaya rin naman Mm, pinalagpas ka kasi nakiusap naman din tayo. Eh sir, di naman, ano lang naman, bisita lang, tsaka, tawag nito, sinabi mo yun tanda. eh, na nag-yellow nung nakalagpas Nung ka na. nandun na ako, Oo. So, nakalagpas tinanggap na. naman nila. Tinanggap naman nila. So, okay Oo, na rin. Okay na din. oo. So, Kasi yung problema natin ngayon is what if sa NCAP is may mga gano'ng kaso, 'di ba? meron yun. Sure ako. Meron yun. Meron Meron yun. 'yun, malamang 'yun. Meron. Yun nga, iko-contest. Oo. Eto pa sa pag-contest, 'di ba, sobrang hassle nung sa pag-contest, kailangan Ay, hindi, mong may ano raw, may mag-time off sa online. trabaho. May online na contest May daw. online na. Meron, meron. Pero di ko pa alam, Meron we'll look pa, into it. We'll check kung paano yung online na contest na yan. mm. Para hindi ka Sa na ngayon umalis. kasi ang nakikita lang namin is yung pupunta sa office, Oo, oo, oo. like yung sa video. Pero we'll see, di ba? We'll see. So then again, let's wrap it up about NCAP. Um, I hope na mas gumanda. I hope na umayos. Yun lang naman. Okay, so moving forward, ang pag-uusapan na natin is, this segment is called the Motorcycle of the Week. Okay, so ako, I present, so next week, ikaw na lang ang mag-present ng Motorcycle of the Week para may variation. Ako muna ngayon. Di ba? Okey. So ngayon, ang pinresent ko or ang ipepresent ko is ang Motorstar Legend 125 Fi. Okay? So, natutuwa lang ako sa motor na yan. Hindi ko na siya pakikita ngayon dito sa Discord. Sa edit ko na lang siya pakikita sa post. Ang 125 Motorstar Legend Fi kasi natutuwa ko kasi ang forma eh. Ayoko lang nung kulay niya. Pero Ito ba yung ano, Easy Ride 125 Fi? parang check mo nga. Yung kasi walang nakalagay na legend, nakalagay lang is Easy Ride 125 Fi, tapos ano siya, mukha siyang classic scooter, Yan yun, yan yun. Yan yun. 'yan. So, nanood ako ng mga reviews. So, GY6 engine siya. So, alam naman natin na GY6, proven and tested na yan ng mga Chinese manufacturers. So, sa mga hindi nakakaalam, ang Motorstar, Rusi, at Skygo, lahat yan kumukuha sa China ng mga motor. Okay? And, ini-import nila yan dito sa atin, nire-rebrand, at yun ang binibili natin. So, hindi sila ang manufacturer, sila ang dealers. Okay? Now, there's nothing wrong with that. Literal po. There's nothing wrong with that. Kasi ang Kawasaki, ganun din ang ginagawa. Ang Kawasaki, ang nagdi-distribute ng mga Bajaj na, of course, galing India. So, yung Dominar, yung RS, yung Bajaj City, Rouser, mga Bajaj yan, wala talagang Kawasaki dyan. Sa kahit anong pyesa niyan, wala talaga. Bajaj talaga yan. But Kawasaki ang nagdi-distribute dito sa atin. So, ganun din ang Rusi Tracal. Kaya 'di ba ang ang Rouser, ang Dominar, Kawasaki Bajaj. Hindi siya Bajaj lang. Dodge. So nilagyan pa rin ng Bajaj. Sa Rusi talaga, complete rebrand. Complete rebrand Oo. ng Rusi Skygo or Motorstar. GY6, proven Ano and tested, napakarami niyang piyesa online and sa mga shop lang. 'Di ba? So nakakatuwa yung motor na yan kasi meron pala siyang maximum load of 150 kilograms. So kung ako lang, kasi 120 something na ako pa lang eh. Oh, edi okay na yun. Pang ako lang, pang dito-dito lang, pang ride-ride ko lang. Alam mo yun, pang palengke lang. Ikaw, ano masasabi mo dyan? kung ano, pang burger gano'n sa Oo, inyo. Burger Mobile. Oh, oo, kasi ang burger mobile mo dati is yung Rouser din ngayon yung Dominar. Oo, Pero ngayon may may e-bike ka bike, naman, eh, so may wala bike na, na ako, so walang wala problema. nang Oo, problema. Um, kaya ako siya, maganda siya. di ba? Sige, go ahead, Hindi, kaya ako go siya ahead. feature kasi mura lang kasi. Nakita mo ba kung magkano? Oo, nakita ko 66,000 na siya, tapos classic, 66,000. Classic. May modern amenities, classic. may charger. May charger siyang May Type-C. charger siya? Oo, may Type-C at saka Ayos, ah. USB-A.
ayos. Most ng mga motor ngayon, for your information lang, is Type A lang ang Oo. kanilang charger na included. Then, buti ito may Type C. Modern na Oo, modern talaga. modern talaga siya. Nakakatuwa. Marami pa rin basher diyan. Marami pa rin magsasabi, China 'yan. Mag-ano na lang kayo, mag-Giorno na lang kayo, mag-Fazio na lang kayo." Like, dude, like, sa panahon ngayon, ang gaganda na ng mga Chinese na motor. CF Moto nga, humahataw na, sasabihin nila, "Hindi, iba yung CF Moto kasi premium Chinese 'yun." Gano'n din 'yun. 'Di ba? Bakit yung mga At Rusi ano, buhay pa, eh. O ikaw naka-Rusi ka, ilang taon na yung Rusi mo? oo, 2022 ko siya binili. Although madaming punit na yung upuan, tapos madumi kasi hindi ko pinapalinisan. Oo. Kaya tamad ako magpalinis, magwa-washing. Pero ano, at siyempre may kalawang na kasi lagi nauulan. Pero ano, maganda pa yung takbo. Ang issue ko lang ngayon is usually issue lang naman sa Rosie is electricals, eh. Yung Yeah. sa'kin naman so far ang issue ko lang naman sa electricals is, sa unang time na pinutin mo yung start, yung electric start, hindi pa siya tatakbo. Dalawang beses mo siya kailangang pindutin. I So see. parang may nagcha-charge up pa sa loob ng intervals niya. I mean, I'm not you sure, you get baka may what you pay dagdag. for. Yes, mas mura ang Chinese na motorcycles, pero siyempre kapag mas mura 'yan, mas subpar yung equipment, especially electricals. Mas malipis, mas maganit yung wiring. But then again, 66,000, not bad, 'di ba? Kasi wiring, o sige magkano lang gagastusin mo sa wiring, 'di ba, 3,000. Malaki na 3,000 para mag-rewire. Malaki ng 3,000. 'Di ba, Usually hindi bagong wire na aabot 'yun. What is Oo, usually ₱3,000? hindi aabot ng 1,000 yan. Oo. Tsaka yung mga Japanese brands niyo kumukuha rin naman sa mga Chinese na ano 'yan, manufacturers 'yan. BMW nga nagpapagawa ng mga switches sa ano, sa CF, 'di ba? Ta's eto pa, kagabi nakausap ko si Ronald, ang Kawasaki Ninja 500 o yung mga 500 engine pala, hindi siya bore up na 400cc ng ano, na Ninja. Magkaiba daw talaga. Ano daw, Hindi niya ayaw niya sabihin sa akin. Pero sinabi daw sa kanya, kasi yung mekaniko namin certified 'yon ng Kawasaki. Nagpa-part-time din 'yan sa Kawasaki. And then galing talaga siyang pabrika. Galing talaga siyang kasa. Tapos may sarili na lang siyang shop ngayon. Sabi ng mga katrabaho niya dati, tol, yung ano natin. Kasi pinagti-training pa rin siya, eh. Pag may bagong motor, pinagti-training pa rin siya. Kasi certified siya, eh. So lahat ng mga mekanikong certified Kawasaki, nagti-training pa yan. Kahit anong mga motor na lumabas na bago ng Kawasaki, lahat sila may training. So tinrain sila. So doon niya nalaman na, tol, yung bagong 500, hindi siya Kawasaki. Ang sabi sa akin, ayaw niyang aminin. Sabi ko, sabihin mo na. Hindi pwede, kasi mapapagalitan ako. Sabi niya sa akin. O sige, tama hulaan naman. ko na lang. Tapos ano na lang, sabihin mo na lang sa akin pag tumama na ako. So sabi ko, hindi pwedeng CF yan. Kasi ang CF may partnership sa Yamaha. Sabi niya, hindi CF. I see. Bristol ba yan? Tapos sumiti-ngiti lang siya. Sabi ko, ayan ka na naman, tol. Pero, sabi niya, ah, kung kukuha daw tayo ng Kawasaki, yung 400 na lang daw. Yung sabi niya. Bristol, 'di ba yan, Bristol is Filipino brand na rebrand ng Chinese brand din? Oo. Parehas ng Rose Siracal ka, no? Mm. Ano lang din siya, parehas sila ng business model. Okay, but then again, going back to, we digress, going back to Motorstar. Alam mo, sa motor na yan, ang ayoko lang, logo. Sa Motorstar. Oo. I mean, gets ko naman. Alam nyo, Motorstar, ang gaganda na ng motor nyo ngayon. Pangit lang ng logo nyo. Ayusin nyo nga. Ang ganda ng Motorstar Legend. Ang ganda nung GP-Z ba yun, na 250? Yung malakas yung Oo. power. Ang problema lang, wala lang 6 gear yun, pero malakas yun. 20-something horsepower yun. Diba? Mm. Sa 5 gears. Solid yun. Tapos yung Cafe 400 nyo, maganda naman ang mga offering nyo, eh. Ang ganda rin ng payment scheme ninyo. Meron kayong 2 years na parang 5% lang yung tubo o 12%. Merong 0% kayo na 1 year lang na sa totoo meron pa ring 10%.
Maganda yung mga maganda ang Motostar, maganda rin yung payment schemes nila, talagang pangmasa. Ayusin niyo lang, please lang, ayusin niyo yung logo niyo. 2025 na, feeling ko puwede niyo nang baguhin 'yan. Ano ba yung kailan pa ba yung Motorstar? Yung logo nila kailan pa yun? Parang early 2000s, eh. Tagal. I Early mean, it 2000s. shows naman. Kita It mo naman. shows, oo, yun yung It style ng shows era na yun, naman. eh. Oo, yung mas complicated, makulay, ganyan. Ah, Motostar, please lang. Pero given the chance, honestly, given the money, ako kasi I'm in the market for a small motorcycle ngayon. Pinag-iisipan ko nga, gusto ko mag-Supremo, magti-TMX na lang ako, kaya magba-Barako ako. Pero sabi ni Ronald, nung ano namin, mekaniko namin, "Wag ka ng ano, wag ka ng mag-Supremo, may ano yan, bigla na lang mamamatay yan." Pero hindi, may ano pa rin ako, may respect pa rin naman ako sa Supremo kasi marami pa rin namang Supremong buhay pa hanggang ngayon. And then, Barako, siyempre wala Baka na yung akong mga bago Supremo lang yung tutukoy niya. yung mga bago nga sinasabi niya. Bago daw. Bigla na lang daw namamatay, pero wala pa ako napapanood na gano'ng issue, eh, pero let's see. Well, sabi niya kasi siya ano yun, mekaniko ng mga tricycle ngayon yun din, eh, so walang problema, naiintindihan ko baka nga totoo, 'di ba? And then, so yun nga, in market ako sa small motorcycle, pinag-iisipan ko 'yan, yung mga Pantra, yung Rusi Flame, Rusi Flash, pinag-iisipan ko rin 'yan. At tsaka ngayon nakita ko 'yan, sabi ko, "Sige nga isama natin sa listahan 'to." 'Yan ang kaisa-isang, automatic scooter na kinonsider ko. Talaga na rather yung pangra-ride ko kasama kayo, 'di ba? Kasi para hindi na kayo magreklamo, "Ay, iniiwan mo kami," ganyan, Hoy, 'di ba? wala akong reklamo diyan. Naku! Sila lang. Yung mga kaskasero lang yung may reklamo diyan. Ako, tandaan mo, ako hindi ako kaskasero magpatakbo. Oo nga Chill naman. ako magpatakbo. Kahit mauna kayo sa'kin, kahit isang oras pang difference natin, Oo, darating at darating ako. darating din naman. But then again, Oo, yeah, alam mo paano mag-drive. ikaw, ano tingin mo, anong masasabi mo tungkol diyan sa motor na 'yan? Actually ano, eh, ano siya, mura na siya at anong tawag dun, di ko mahanap yung term, eh. Ano siya, enticing siya kung naghahanap ka ng classic na scooter. Design-wise, maganda naman. Problema lang is, sabi mo nga yung kulay, kasi medyo to be honest mukha siyang plasticky talaga yung Oo. itsura. Tsaka ano, may napanood ako review na parang 'pag inuupuan siya, lumalangit-ngit yung plastics. Pero hindi naman siya Yung maluwag, ingay. lumalangit-ngit lang, oo. Pero parang nitpicking lang daw yun. Pero for me, maayos pa naman siguro yun, 'di ba? Mm. At scooter naman din, eh, hindi mo naman masyadong please lang, 'wag niyo masyadong ipangkaskasero yung takbo. Oo, yung mga scooter boys natin diyan, dahan lang tayo, 'di ba? Mga kaibigan, panoorin niyo kasi si Kuya Kim. Si Kuya Kim nung napanood ko siya, dun na nag-start magbago yung pananaw ko sa pagmomotor. Sabi ni Kuya Kim nun, in-interview siya ni Zach Makina. Sabi niya, "Alam mo kasi Zach, bago raw siya bago ako magra-ride, lagi akong nagdarasal na aalis akong buo at sana ako yung makauwi rin ng buo sa aking mga minamahal." Gumaganon siya. So sabi ko, "Oo nga Kuya Kim, tama ka. Dapat 'pag umalis kang buo, uuwi kang buo." So mga kaibigan, yan ang magiging, parang end phrase or rather, phrase ng podcast na 'to, Road to Share podcast. Aalis kang buo, uuwi kang buo. Para tatandaan niyo lagi, mag-iingat kayo sa daan, wag niyong uunahin ang ego ninyo. Tsaka feeling ko, actually, kaya ko rin kinonsider yang motor na yan, kasi ano na, wala akong ego sa motor na yan. Hindi ko kayo makakaskas, hindi ko kayo, alam mo yun, hindi ko kayo mapagtitripan kasi nga 125, eh. Ano ba? Oo, At one to saka five. FI, FI. And according to fuel economy figures sa mga pinanood ko, parang walwal mode nasa 44 kilometers per liter. Nang sagad yung Mataas, Oo, nang sagad yung load, parang may angkas yung drive. So parang ang tipid, 'di ba? So paano kung takbong chubby ka lang tapos baka umabot ng 50 yan, eh. kasi ano, eh, ang tanda ko ang pinakamatipid na motor is yung Yamaha Sight.
Oo, Semi-manual yun or rather oo. semi-matic yun. Pero in terms of scooter, ang pinakamatipid is Beat. Beat, oo, tama. 52 something ang ano nun, Mm, ang per kilometers per liter nun. oo. Eto 45 gano'n, basta mid-40s. Tama, tama. Eh oo, Mid-40s. tapos 125cc siya. Mm. Imagine mo ang most ng mga 125cc scooter, mas mababa pa dun yung ano, Kaya nga, mileage. eh. So, parang for me ano, kung ako lang, parang gusto ko siyang kunin o gusto kong kumuha ng kasi never pa rin naman ako nagka-MotorStar. So, parang gusto kong magkaroon ng ano, 'pag nakabuwelo sa budget, gusto kong kumuha ng MotorStar. Tapos, kasi ano, eh, gusto ko siya gawan ng content, gusto ko siya gawan ng touring content. Kasi kapag nakaganyan kang motor, mapipilitan ka talaga magbayan-bayan. Ako kasi honestly right now, kaya hindi rin ako masyado naglalabas. Kasi gusto ko 'pag lumabas na ako at gumawa ako ng content, mag-ha-highway na ako. Kasi mga kaibigan, 'pag nagra-rides kami, naka-Dominar kasi ako, 'pag nagra-rides kami, lugi ako, eh. Kasi ang bigat nung dala ko, tapos ang lakas na sa gas, ta's bayan-bayan yung mga kasama ko. Ta's dumadaan kami Bulacan, dumadaan kami Cabuyao, Los Baños, Calamba. Nadudurog ako Palayan, oo, dumadaan kami ng Palayan. palayan. Nadudurog ako kasi lugi ako sa gasolina talaga. Lugi rin ako sa pagod. Parang sabi ko sa kanila, "Sige, antayin niyo kukuha ko ulit ng maliit." Yun alam mo siguro another topic for a different day, a different podcast. Akala ko kasi okey na ako na naka-Dominar lang. Nagsisisi ako. Sana hindi ko binenta yung Rouser. Kasi yung I mean ano, alam mo I yun? mean I mean yung rouser mo, alam naman nating may sakit na yun. Kaya nung Oo, at least nung nabenta mo siya nung, maayos ah, naman. okey pa yung price. Mm. Tapos yung kubuhan ng rouser na yun, pina-maintain at pinaayos Oo, yung oo. engine, yung At the sira. very least, tama. So, may Naalagaan bagong naman. buhay. Oo. Mm, Tsaka na-e-enjoy 'di naman ba? din ng bagong may-ari. Tropa yun, si Ian. So, shoutout kay tito mo Ian. Sana masaya ka ngayon at masaya yung motor ko sa'yo. Huwag kang mag-alala kapag nakuha ko yung plaka niyan, bibigay ko sa'yo. Another topic yun. Wala pa rin plaka yun. 2016, walang plaka yun. Biruin mo 10 taon na yung motor, tol. Wala pa rin plaka. Ay, 9 Nauna pa years. yung plaka ng Beat ko, Ay, we. 2018 yun. Itong Dominar 2018 wala ang pa. Beat ko. Itong Dominar wala pang plaka. Yun nga, eh. Ay seryoso? Wala pang plaka. Dapat meron na yan. Wala pa. Kasi ang 2022 to eh. sa'kin ayun nga, eh. 2019 to 2022, may issue pa sa plaka. Ba't gano'n? Kasi ako, nauna ba yung Dominar mo sa ano ko, Sa sa Rusi mo? Rusi? Oh, 'Di ba nauna. nauna yung Rusi ko? Nauna to. Oo, nauna yan. Nauna to. Ay hindi, kasi nauna 'to kasi tandaan ko nun, kay Alvin galing yan, 'di ba? Oo, kay Alvin. Ay! Oo, kasi nung bago pa lang yan nagkita tayo sa King of Wings, BF Las Piñas. Oh! Bago-bago lang Ay, yun. oo nga, nauna yan. Oo nga 'no, Oo, ba't may meron plaka na ka na? 'to. Ako wala pa. Oo, 'di ba? Kasi alam ko ano, eh, Gago. mga May or April nakuha ni Alvin yan, sa'kin November nung previous year. Oo nga. Sige, papatanong ko na lang ulit. Pero may ayos na papeles dito eh. But we digress. So mga kaibigan, yun na lang muna. At sana'y naging magandang first episode 'to. We're happy na Like, share, subscribe. ha? Like, share, Oh, subscribe. yeah, like Kailangan namin ng pambili ng motor. mga Kailangan ko na kailangan ko ng pambili ng controller. mga kaibigan, we implore you or rather we ano na rin, nagmamakaawa na kami. Mag-subscribe na kayo, mag-ano na kayo, mag-like, share, subscribe kayo. Nangangarap ako magkaroon ng Motorstar Legend 125. Nangangarap siya magkaroon ng Cafe 400. Motorstar, hindi kami magsasalita ng mga katagang yung mga baka naman. Hindi po. Sana kontakin nyo kami. Madali ho kaming kausap. Kung gusto Oo, niyo kami mag-review, long-term review ng mga motor nyo, gagawan namin kayo ng content. Kahit hindi lang oo, motor, isang kahit ano, ano yan. isang pang araw-araw na bike, isang
big bike. Oo, wala Masaya kami na kami. kahit anong brand kayo, wala kaming pakialam. Kung gusto niyong i-review namin yung motor niyo, gagawa namin 'yan. But then again, we hope na na-enjoy niyo 'tong episode na 'to and may natutunan kayo. So, again mga kaibigan, ako si Arvin. My name's well, you can call me, but ako yung channel kasi is Velvet Pancake Media, but my name is Arvin. This is our editor Julius. And ayun nga, ang kataga natin ngayon is aalis kang buhay, uuwi kang buhay. Alright, mga kaibigan, we'll see you. Ciao. Bye.